Kumusta po? Naway nasa mabuting kalagayan po tayong lahat. Nais ko rin ipaabot ang aking mga pagbati po sa mga kababayan natin always, naturalmente dyan sa abroad. Kumusta po kayo? Hi! Hello po! Ito na naman ang inyong kaibigan, inyong kababayan. Samahan ninyo ako sa episode na ito. Pag-usapan natin mga kababayan, itong lumabas na balita ngayon. Ito po ay dalathala. Lumabas dito sa News 5. At nais kong basahin ito mga kababayan. Sundan na lang ninyo ako. Babasahin ko. Sundan ninyo ako mga kababayan at ipapakita ko sa inyo sa screen. Itong balita na lumabas mga kaibigan. Patungkol ito sa pasabog ni Saldico. Lalaki pa naman. Talagang ang lalaki mga kababayan na pera ang pinag-uusapan dito. Mabalita na lumabas mga kaibigan. Hindi dito isinangkot, hindi lumabas ang pangalan ni Congressman Sandro Marcos mga kababayan. Lumabas mga kaibigan sa News 5. Yan, ang makikita ninyo dyan sa screen mga kaibigan ang balita. Now, dito babasahin ko po ang headline ng kanilang balita mga kababayan. According dito, ibig sabihin representative, Sandro Marcos inuugnay ni Saldico sa 50 billion peso budget insertions. Alam niyo, matagal na itong mga insertions sa mga kababayan na even before pa man nagkaroon ng iskandalong ito. Itong mga nabunyag, mga nabulgar mga kababayan ngayon na iskandalo dito sa flood control. Matagal nang lumabas mga kababayan itong issue ng mga insertions habang binalangkas mga kababayan nila ang mga budget para sa pangtaunang budget mga kababayan ng ating gobyerno. While binalangkas nila sa Congress, lumalabas mga kababayan ang mga usaping may mga insertions pero parang binaliwala lang nila Even yung mga kasamahan nila sa Congress mga kababayan, binaliwala lang nila yun. But sa mga nagbabantay po, may experience na kasi tayo sa mga insertions na yan kumbaga, meron na po tayong mga nakukuhang mga impormasyon kaugnay po ng mga usaping iyan. Kasi nga po, yung mga insertions noon pa man, sinasabing ito ay source of corruption mga kababayan. Di ba po? Matagal itong pinag-uusapan, itong mga insertions yan. Even noon pa, yung mga pidap-pidap pa, alam niyo yon. Di ba po? Yun ang mga dahilan bakit ang daming nagkakaso din nung panahon ng yun. Binago lang nila mga kababayan ang mga pangalan. Nung panahon, pidap-pidap yun. Di ba po? Pork barrel. Tapos, sabing nawala na as the administration change. Nawala na daw. Pero, ito, lumabas mga kaibigan, bagong mga termino gamit nila, insertion. Di ba po? Alright. Dito mga kababayan sa balita, sabi dito sa pinaka-news ng News 5 mga kababayan, inakusahan ni dating Ako Bicol Congressman Saldico si House Majority Leader Representative Sandro Marcos na nagkaroon umano ng nasa 50 billion peso budget insertions mula 2023 hanggang 2025. Wow! Ang laki naman. Ang laki naman. Dapat sagutin ito, ipaliwanag mga kababayan ito ni Congressman Sandro Marcos mga kababayan. Dapat may paliwanag talaga niya ito. Kasi ang mga tao mga kababayan sa panahong ngayon nagsubaybay sa mga pangyayaring ito. At ngayon lang natin mga kababayan nalaman na mayroon pong mga
ganito kalaki-laking pera. Insertion. Sabagay sa akin naman, wala namang problema yung ganon. Provided, yung mga pera na in-insert dyan, mga kababayan, ay may napatunguhan talaga. Wala namang problema. Kahit na yung before pa, yung mga pidap-pidap, yung mga, anong tawag doon, yung mga nakarapan to me, kahit na sabihin na ang process, mga kababayan, ay hindi na ayon sa tamang proseso. For as long as yung budget, yung pera, ay napunta sa dapat patunguhan, mga kababayan, kung ano mang gagamitan dyan, be it ilagay sa mga infrastructure project, or kung ano-ano pang ibang paggagastuhan for education, for health, for science and technology, and so on and so forth. Wala tayong problema doon, mga kababayan eh. Di ba po? Wala tayong problema dyan. Basta mapunta ang kabuuang budget doon, mga kababayan, sa dapat paruroonan. Hindi, mga kababayan, na maglagay ka ng budget ay pagkatapos ang kumikita yung tinatawag, mga kababayang sponsor. Kagaya nitong lumabas ngayon, mga kababayan, if this is true. Alam niyo, mga kababayan, kung ako tatanungin, sa tingin ko po dito, kahit na ang tingin nila kay Saldico ngayong mga panahon, mga kaibigan, ay taong walang silbi, pwede sigurong tingnan yun. Kasi doon naka, kumbaga, the point of a gun, naka-aim doon sa kanya nung hindi pa lumabas, hindi pa siya nagsiwalat ng kanyang nalalaman. Di ba po? Pero ngayon, linantad na niya with ebidensya, mga kababayan, na pinapakita niya, dahil may mga listing of mga insertions, may mga mali-malitang pera na may mga tag pa doon na magkano ang halaga, kailan siya, mga kababayan, kailan siya ang date of parang payout or delivery. Nandiyan naman makikita ng mga ebidensya dyan eh. Di ba po? Kaya titingnan natin, noong umpisa, Saldico is a person really responsible, mga kababayan, sa lahat ng mga kalokohan. Hindi rin ako naniniwala sa sinabi niya, walang dumadaan, hindi siya nagkapira doon. Yung pira dumadaan lamang sa kanya. Ako rin hindi maniniwala sa mga ganon. Yung sinabi niya ganon, hindi rin ako maniwala. Wala siya. It may be siguro, wala doon nakalista sa listahan niya, mga kababayan. Siyempre, hindi niya ilalabas niya doon sa listahan ang kanyang pangalan. But kahit ako, hindi ako maniniwala na wala talaga siya. It is very impossible, mga kababayan, na wala siya doon. So anyway, baka yung kanya nga, mga kaibigan, iba ang kanya, doon siya sa negosyo. But dito sa mga pera na nakalagay dyan, mga kababayan, kung para kanino yun siya, baka nga wala siya. Pero doon siya pumasok, mga kababayan, doon sa flood control, na may mga budget doon. Siyempre, yung kanyang negosyo, doon siguro siya, sabihin nating unsirable or liable, mga kababayan. Doon siyempre kikita siya. Halimbawa na may project siya na aabot ng 1 billion, example lang. Kalahati doon inimplement. Ang kalahati, mga kababayan, hindi inimplement. Di ba? Tapos, pinapalabas ngayon, mga kababayan, na ang project lahat completed. Be it mayroong partial completion or totally ghost, mga kababayan, malaki pa rin ang sa kanya. Di ba po? Kaya itong sinabi niya, mga kaibigan, it could be ako, pwedeng maniniwala ako na wala sa kanya dyan. Dumadaan lang ang pera. Kasi ang pinag-uusapan dito, mga kaibigan, hindi yung sa flood control na talagang budget doon. Ang pinag-uusapan dito, yung parte. Alam niyo yun? Kumbaga, yung komisyon nila, mga kaibigan, out of the budget na ginawa nila. Di ba po? Yun ang pinag-uusapan dito eh. Hindi pinag-uusapan dito kung magkano ang kinita niya as yung profit, ginansya nila doon, mga kababayan, sa execution doon sa mga project. Ang pinag-uusapan dito, mga kababayan, yung komisyon. Yung bang
Ito ang budget para diyan. How much is mine? How much is ours? Di ba po? Narinig ninyo yung kanilang hatian na may hatian doon, parang 2%, 2% plus 1% equals 5, tapos bibigay yung 20% doon sa kanila para kumpleto 25%. Pwede yun, di ba po? Tama yun na computation, yung ganon. Kaya ako, maybe ha, I believe mga kababayan na si Saldico, yung pera na duman doon, wala talaga sa kanya doon. Kasi yun ang, kumbaga, that was the net cash na commission out of doon sa inapprove nila. Kung magkanong inapprove doon, 25% of that, let's say for example, may budget 1 trillion. 25% of that 1 trillion, how much? Di ba po? How much is the 25% of that? Di ba billion? Ilang hundreds of billions, mga kababayan. Kayo na mag-compute. 25% sa 1 trillion. How much yun sa kanila? Ganon, ito ang computation na pinag-uusapan natin, mga kababayan. Kaya pwedeng sabihin, tama, he may be correct. Pwedeng tama siya, mga kaibigan, na wala sa kanya. Kasi doon siya sa negosyo, mayroon siyang SunWest, meron siyang Highton, millions of pesos, mga kababayan, nakuha niyang kontrata. Yung iba na-execute, yung iba wala ata. Ghost talaga. So, pumasok sa kanya. Diba po? So, on the other aspect, mga kababayan, dito sa issue na ito, meron siya. That is why, sa tingin natin, liable din siya. But on the issue about dito sa mga insertions at magkano ang kinita nila dito, mga kababayan, maybe I believe wala nga siya. Okay? Maybe I believe wala nga siya. Alright. Balikan natin itong balita, mga kababayan, para matapos na natin ito. Ha? Ayon pa kay Ko, referring to Saldico, nasa 9.636 billion pesos ang insertion ng kongresista noong 2023. Noong 2023, ha, umabot ng 9.636 billion na insertion sa taong 2023. At noong 2024 na taon, meaning every year mayroon siyang insertion eh. Noong 2024, umabot, mga kababayan, ng 20.174 billion ang insertion daw ni Sandro Marcos. Tiba dito, ano po? Kung magkano, ito insertion pa lang. Hindi ito totally yung pera na napasok sa kanila. But if we are going to base, mga kababayan, doon sa mga agreement nila na meron silang 25%, may millions of millions din sila. Diba po? Now, in 2025, ngayon, in 2025, mga kababayan, meron siyang insertion na 21.127 billion pesos sa taong 2025. Grabe, mga kababayan, di ba po? Again, para sa akin, gusto kong lilinawin. If ipapalabas nila na there is nothing wrong with insertions, kagaya nung mga nakalaang mga panahon, the PDAP do, ano ba yung mga pangalan nila nung nakaraan na naging issue. Para sa akin, walang issue yun. Kung yung mga budget na nakalaan doon napunta, mga kababayan, talaga sa mga proyekto. Whether for infrastructure, para sa health, para sa science and education and so on and so forth. Walang problema ako doon. In like manner dito, sa insertion, mga kababayan, wala tayong problema dyan. Okay? Ang malaking problema, malaking issue dito, mga kababayan, out of that insertion, doon kukunin ang para sa kanila, yung para sa sinasabing sponsor, mga kababayan. Ito ang kalukuhan na nakikita natin. Bakit? Kasi hindi nga napunta sa
Hindi nga lahat napunta mga kababayan doon sa project. Or sa project where it was intended mga kababayan. Di ba po? That is why I said, there's nothing wrong with insertion of gaano kalaki ang halaga mga kababayan. Walang problema yon. Provided kailangan magamit lahat doon sa mga proyekto na dapat lalaanan dyan. Ano po? Hindi na nila dapat kukunan. Ay kung naging practice na sanayan ng mga kaibigan na pag-implement nila doon, mamimigay sa kanila ang kontraktor because may kita nga, naturalmente negosyo yan. May kita mga kababayan, although bawal dapat, pero naging kalakaran o naging practice na. Kung halimbawa, binigyan sila doon sa kinita o ginansya ng kontraktor, mga kababayan, at least hindi direktamente kinuha doon sa budget para magkaroon na lalabas mga kababayan ngayon na it could be under budget para maging substandard mga kababayan ang proyekto na gagawin. Di ba po? Para sa akin, sige na. Bibigyan na natin mga kababayan sila ng benefit of the doubt. Yung terminong insertion. Kasi we always heard na wala namang masama sa insertion. Sasakayan na natin yung walang masama sa insertion. That is correct. Wala namang masama sa insertion. But ulitin ko po, provided lahat ng anong project na naka-assign doon na pinaglalaanan ng budget na insertion na yan, doon siya mapunta. Kung meron kayong usapan, halimbawa na sa gagawa niyan or the contractor, doon bahala na si contractor magbigay sa iyo. Out doon sa kanyang kinikita. Di ba? Doon sa income niya. Hindi kukunin ko ito, babawasan mong 25%, tapos i-implement yung 25%, doon pa lang wala na eh. Bumaba na ang budget doon. Naturalmente. What will you do kung ikaw yung contractor? Example lang, imbis dalawang dump truck o tatlong dump truck ang graba na ilagay mo doon, maglalagay ka na lang siguro isa't kalahati para hati-hati para meron kang maiwan. Siyempre meron kang gigininsiyahin. Ganun ang mangyari. Di ba po? Agi para sa akin, but strongly kung akong tatanungin ninyo, insertion mga kababayan para sa akin, may krimen talaga nangyayari dyan. Okay? May krimen. Kagaya nung nangyari, PDAP nung panahon, ano pa yung isa? Mga kababayan. Ayan po ang totoo dyan eh. Di ba po? For your comments, just write it down below. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel, Broadcasters Viewpoint. And paki-share naman po, like and follow. Ha? Don't forget also to hit the bell button para lagi po tayong updated.